inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong kriminal at administratibo sina Senador Jenggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating ako Bicol Party List Representative Zoldy Co at 3 pang individual kaugnay ng umano'y ghost flood control projects. Sa isang press briefing nitong Miyerkules, ika-29 ng Oktubre, sinabi ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr., na pinakakasuhan din nila sina dating Department of Public Works and Highways, DPWH, Undersecretary Roberto Bernardo, Commission on Audit, COA, Commissioner Mario Gonzales Lipana at dating Caloocan Representative Mitch Cahyun Oy. Ani Reyes, inirekomenda ang mga kaso para sa direct o indirect bribery, corruption of public officials sa ilalim ng Revised Penal Code, corruption of public officers sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at plunder. Nadiin ang 6 sa mga sworn affidavit at mga ebidensyang isinumite ni na dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Bulacan Assistant District Engineers Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza. Sinabi naman ni Villanueva na hinihintay pa niya ang kopya ng official referral ng ICI sa Ombudsman saka ito pag-aaralan ng kanyang mga abogado. Itinanggi rin ni Estrada ang kickback sa flood control project. Nagpadala naman ng update ang ICI sa Ombudsman kung saan kasama sa pinakakasuhan sina Alcantara, Hernandez at Mendoza. Next hearing, si former Congressman Saldico and former House Speaker Martin Romualdez. Although yung kay former Speaker, although we will invite him through Speaker Bogie D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, observing in the observance of interparliamentary courtesy, kukors namin invitation sa kanya through the Speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico, will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang sir, yung Office of the Ombudsman, mukhang dun sa last known residents, parang they refuse to accept yung pinadala ng Ombudsman. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi mahid yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try. No? Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa hearing ng Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. At saka dating Speaker Romualdez din kay SP Soto. Kasi nakipag-coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Sabi niya mukhang magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya kung gusto niya magkaroon ng opportunity because this happened before. Ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan ni Congressman Veloso, di ba? And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Veloso, si Ching Veloso. So pwede niyang gawin yun, ano? At kung gusto niya sagutin yung mga allegation, in fact, we're thinking of sending subpoena do sa STECOM do sa contractor na naggagawa ng renovation noong bahay sa 42 McKinley Road, ano? At saka yung security agency na naggugwardya ron. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed, between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera doon sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans or convoy of vehicles, then that's a strong
supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa, even without Gutesa coming back to testify, I think. Because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. But as far as the Blue Ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as read do sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because he was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay former Speaker Romualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issuehan ng subpoena, kapag hindi pa rin humarap, ay pwedeng congressman contempt. siya. So hanggang invitation lang ang pwedeng gawin Yes, ng Senate. through the Speaker. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y binibigay do sa institution, hindi sa tao. Kaya nga interparliamentary courtesy kasi courtesy ng Senado sa lower house and vice versa. Anyway, okay. Amor? Marlon? RG? Okay, si Camille. Nahin natin, Amor. Apo. Sir, balikan ko lang po kay Gutesa, are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Kasi he has to clarify Yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya. So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So, kailangan maklarify din yun. Hindi ba ang sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine. Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan. Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Kasi yun lang Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. And yung sinasabi niya na iniispayan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun, para makita ko, baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya, 10:27 I think. But he stayed there.
He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place, yung Senado. Huwag tayong magtaka, alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko? Well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to Wag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan Okay, last question, Opo. Amor. Sir, mag-a-apply po ba dun kay Guteza yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest yung next? Meron na siyang problema sa prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya sumailalim sa preliminary investigation for falsification of documents. So, let's leave it at that. Now, hindi naman siya, ibig sabihin, pumunta siya rito on his own volition. Para gipitin pa siya na i-issue siya ng subpoena and then warrant of arrest, papakontempt, I don't want to go there. Sir, naalala ni Nimpa, si Mike Defensor din ang naglabas noon kay Ador Mawanay. So, regarding kaduda-duda I'd like to correct that. Yun ang misimpression. Hindi si Ador Mawanay, si Udong Mahusay. Udong. Remember, si Udong Mahusay, yun yung whistleblower against former FG. Di ba? Nung nasa safe house, hindi kinidnap, ni-rescue ni Mike Defensor. So, nawala yun as witness. Si Ador Mawanay, ewan ko kung sinong sirari ng ulo na nag-recruit, nag-invento ng mga account numbers na meron kaming $700 million dalawa ni ERAP, na in several foreign banks. And, trivia. I myself, kasi nag-aalala ko noon, baka mamaya, dinipositohan nila ako ng pera sa Hong Kong na i-withdraw nila lang para maipakita lang na meron akong account na ganong kalaki sa Hong Kong. So ako mismo, nagkusang loob noon, I wrote the regional director of HSBC? Hindi. Ano ito? Hong Kong. Yung isang bangko. Anyway, na nag-reply, ang sagot sa akin, yung pattern ng account number ni Mawanay, pattern ng account number ng credit card, hindi ng bank account. Doon pa lang alam ko na nagsisinungaling siya. And by the way, Victor Corpus, siya kasi nag-handle, after 10 years or more than 10 years, he approached me through a fellow cavalier na gusto raw mag-apologize personally. And I accepted. Nag-usap kami, sabi niya talagang, I was taken for a ride, although it took him that long to rectify and to apologize. Sabi ko, apology accepted. Even yung one major daily, yung Philippine Daily Inquirer, kasi naging subject ko ng libel case yung Philippine Daily Inquirer. They tried to negotiate with me doon sa aming libel case. Sabi niya, any story that you want, headline or above the fold. Sabi ko, I don't want that. Ang kailangan ko lang to get back or restore my dignity. Maggawa lang kayo ng konting erratum, public apology, kasi talagang for the longest time, yung nagsuffer ako ng gusto. So,
this is nothing new to me, no? Yung nangyaring ganyan na nagre-recruit ng witness, nakapanira ng tao, because I've been there. I've done that. So sir, may info ka ba? Bakit si Mike Defensor ang nilapitan ni Gutesa? Tapos si Mike Defensor inilapit naman kay Senator Marcoleta. May Hindi info pa, importante sa akin yun. Importante sa akin, yung aking trabaho bilang Chairman Blue Ribbon Chairman. No, yung mga side lights, yung mga distractions, yun ang nakakasira sa investigation. Ano? When somebody disrupts the proceeding, when somebody distracts yung attention, hindi tayo makapokus sa real issue, then doon tayo maliligaw. Okay. Marlon, then Camille, and then Raymond, and then Nympha. Since na-mention nyo na valid naman yung testimony na si dahil under oath yung sinabi sa hearing, may effect pa ba sa credibility niya yung sinasabing forge? Yes, valid, pero somehow makaka-affect sa credibility niya. Kasi 'di ba sabi rin ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one, false in all. So hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa sa kanyang affidavit o sa kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility kasi siya mismo nagsabi nang tanongin siya na siya mismo nagpa-notaryo ng kanyang sinumpang salaysay. So alin dyan ang totoo, alin ang hindi. Hindi na natin alam. And doon din, pag hinimay natin yung kanyang statement, minsan box, minsan maleta, no? Tapos parang hindi kakasya doon sa sinabi niyang isa o dalawang vans, yung iba SUV, hindi kakasya yung 46 na maleta, parang hindi kakasya doon. So these are, if we examine the testimony o yung kanyang yung as narrated, titingnan natin lahat yon. And paggawa ng committee report, pati sa recommendation, kung sino ba yung papelan ng charges, all those things will be considered. Sir, tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta since siya yung nagpresenta? Baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate yung witness niya. Hindi kami nag-uusap Sir, Basta papadalo ko lang subpoena sa office niya. Bahala siya kung gusto niya produce niya. sir, is there a need to invite then si Mike Defensor and then another si Hindi Congress? na, madidistract lang Let's focus on the issue at hand. Ang issue rito, flood control anomalies. Mga ghost projects, substandard na projects, hindi lang flood control, pati yung buong national budget natin apektado. Pati yung buong bansa natin apektado. So let's not be distracted by the presence of Mike Defensor, kung sino-sino man. Ako, I'd rather stay focused on the issue at hand. How about sir, si Congressman Eric Yap na binanggit din ni Gutesa dun sa affidavit niya? Well, we can send the invitation to him through the speaker, kasi incumbent naman siyang congressman. Sir, balikan ko lang yung very important witness. Gaano siya kahalaga dun sa Mahalaga. sa puzzle? Mahalaga. Wala. Ibang details, sir. Pwede. Basta mahalaga. Aabot naman tayo doon. Alam nyo, Christmas is just around the corner. Yung November 14 is much, much closer a corner Just wait. than Christmas. Hintayin na lang natin. Okay. Sino ba? Camille, Raymond, Nympha, and then Mav. Sir, yung kay Gutesa po, kung hindi po siya a-attend or kung umattend po siya at walang magko-corroborate ng mga sinabi niya, will it end his presence? Ibig ko sabihin, tutuldukan niyo po ba? Considering na dati po kayong investigador. Yeah, kung wala na siya may dadagdag at yung say-so niya lang, allegation lang na mag-isa, mukhang mahirap ang stand-alone So, maski ba sino, halimbawa si Sally, nag-volunteer mag-witness, sinabi niya, nagbigay siya ng pera kay President Marcos, tapos hinto siya doon, papaniwalaan ba natin si Sally? Dapat. Nang wala siyang pang-suporta man lamang na ebidensya doon sa kanya sinabi. Yeah. Sana kung meron siyang
resibo o nakapagtabi man lang siya ng maski yung post-it na 48 million. At dinala niya, eto nga nakapagtabi ako ng isang post-it. No? Na mukhang post-it talaga nung araw, hindi yung ginawa lang ngayon. Ha? So, yun, mga notes. Alam nyo, nung investigador ako, meron kami tinatawag na investigator's notebook. Yan, ina-admit sa court yan eh. May puprove mo naman na sinulat mo yan nung nasa crime scene ka na ikaw nagte-take ng notes. Yun, valid yun. Kung meron siyang ganon, yung halimbawa, nagte-take notes siya nun, meron siyang diary na sinulat niya noong December 2024 hanggang August 2025 na nag-deliver kami rito. O kaya meron siyang sulat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, magde-deliver ako. Kasama ko si ganito. Yun, valid na valid yun. Ang lakas nun. Ay, yung picture, sir. Well, pictures, yes. Yeah. Sir, Or, sabi ko nga, logbook. sir, Or, sabi ko nga, logbook. Maski hindi sa kanya galing, independently, nakakuha tayo ng copy ng logbook na halimbawa, January 2025. May pumasok na several vans, several vehicles, convoy, nakalag doon. Ang lakas nun. Ako, solid sa akin yon na ebidensya yon na totoo ang kanyang sinasabi. Pero ano ba, box ba? Maleta ba? At saka ang alam ko, pag naglagay ng pera at namigay ng pera nakalagay sa maleta, hindi sa akin ang alam ko, mamurahe, hindi Rimowa. Napakamahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? 100,000. Ito hanggang bewang niya sinasabi niya. Baka hindi lang 100,000 yon. Usually, ang mga pinamimigay dyan, mga Xiaomi. Yung kumbaga sa'yo na yung maleta na yan. Kahit Parang masira, ganon. Oh. Okay, Camille. Follow up, Baka magalit sa atin yung Chinese yan. Okay, Camille. Gagawa po ba kayo ng mga specific forensic or audit trail para po, kasi sinasabi po ni Senator Marcoleta, napakalaking halaga nung i-deliver kay Speaker Romualdez. Since dati po kayong investigador, sir, sa PNP. Trabaho ng AMLAC. So, I think matitrace Para po nila yan ma-establish. if they can still backtrack yung large withdrawals. Yeah. Say, from what? Kung sino yung contractor. Alam naman natin na nag-withdraw sila. Katunayan, frozen na nga yung accounts ng iba, hindi ba? And mind you, yung 5.2 billion pesos is just trickle in the bucket compared do sa mga nakikita nating billion-billion na nagche-change hands pagkakatapos sa isang proyekto. I think AMLAC is on its way to further looking at yung tinatawag na web of accounts. Kasi pag sinabi nating web of accounts, ito yung from one account to another, to another, to another. Hagip lahat yon. So, I'm just hoping, we can just hope na yung AMLAC will go as far as that. Kasi importante yun. Because when we amended the Anti-Money Laundering Act, sinama namin yun web of accounts. Lahat ng nadapuan noong transaksyon, halimbawa ni Sims, at yung katransact niya, nakipag-transact sa iba at nakipag-transact sa iba, hagip lahat yon. So para malaki naman yung ma-recover ng government sa mga, hindi lang contractors, kundi doon sa mga tiwali ng mga opisyal, congressmen and senators included. Okay, Raymond. Sir, just one point. Sa pagbabalik nyo as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, ano ang naghihintay na kapalaran doon sa 4 na opisyal that are being held sa baba after na ma-contempt sa committee hearing? Well, they may be detained there up to the CNDA adjournment, which is 3 years from now or 2 years from now. Unless makasuhan na sila, sir. Well, pag makasuhan sila and may warrant of arrest, kung merong court order, yung commitment order yung court, then we will transfer them.